Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang mga altcoins na may malakas na potensyal ayon po kay Ginoong Ben Armstrong na mas kilala bilang BitBoy. Ayon po sa kanya, ang bilis ng isang coin na mahanap ang kanyang bottom pagkatapos ng isang major pump ay maaring magbigay daw ng edge sa mga investors. Kaya narito ang 7 altcoins na kanyang tinutukoy na may malakas na potensyal sa mga darating na buwan. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan mga ka-crypto, unahin natin kay XRP. Si XRP ay nananatiling focal point sa mga prediction ni Ginoong Armstrong. Ang token na ito ay nakaranas ng modest pre-halving peak na 0.74 or 74 cents noong March. Ngunit mabilis na bumaba sa local bottom na 38 cents noong July. Ayon po kay Ginoong Armstrong, ang mabilis na pagbaba ng presyo ay nagdudulot ng attractive entry point. Binibigyang diin niya ang lakas ng community ni XRP at ang potensyal ng token para sa mabilis na pag-recover kapag naresolba na ang legal battle ni Ripple. Sunod naman dito kay XRP ay itong si Filecoin. Si Filecoin ay isang decentralized storage network na umabot po sa peak price nito na $147 nitong March. Ngunit bumaba sa $3.63 noong July. Sa kabila po ng dramatic pullback na ito, nananatiling optimistic si Ginoong Armstrong dahil sa tumataas na demand para sa decentralized data storage solutions. Ang market presence ng Filecoin, privacy concerns at tumataas na cloud storage cost ay nagpuposisyon dito bilang isang long-term hold ayon kay Ginoong BitBoy. Yan, sunod naman ay itong si Quant or QNT. Ang Quant naman ay nakatuon po sa pag-solve ng blockchain interoperability. Umabot ito sa peak price na $138 noong March. Ngunit bumaba po sa presyong $60 nitong August. Binibigyang diin ni Ginoong Armstrong ang over-ledger technology ng Quant na nagpapahintulot sa mga blockchains na mag-communicate ng seamless bilang major driver para sa future growth nito. Sa kasalukuyan, ang Quant ay nagtitrade ng nasa ilalim po ng $70 at naniniwala si Ginoong BitBoy na ito ay solid bet para sa mga investors na naghahanap ng utility sa multi-chain applications. Kaya, ayan, sunod naman dito kay Quant ay itong si Jupiter. Ayan, ang Jupiter ay isang decentralized exchange or DEX token sa Solana blockchain. Matapos maabot ang all-time high na $1.80 noong April, bumaba po ito sa presyong 75 cents noong July. Ayon po kay Ginoong BitBoy, ang role ng token bilang liquidity aggregator sa Solana kasama ang strong post-halving holder base nito ay nagiging dahilan para bantayan ito sa mga susunod na buwan. Yan, nandito na rin si Internet Computer or ICP kung saan ay naglalayong i-decentralize ang cloud computing at ang internet mismo. Ang token na ito ay umabot po sa mataas na presyong $19 noong March bago bumaba sa $6.90 noong July. Binibigyang diin ni Ginoong Armstrong na ang vision ng ICP na bypassing centralized servers ay nag-aalok ng unique opportunities sa blockchain space. Ang kasalukuyang presyo nito na nasa ilalim ng $8 ay nagbibigay po ng appealing entry point. At ayan, dito naman tayo kay Pindle. Itong si Pindle ay isa naman po itong DeFi protocol na nagpapahintulot sa mga users na mag-trade ng future yields. Binibigyang diin ni Ginoong Armstrong ang double tap nito. Unang umabot po ito sa presyong $7 noong April at mula noong May bilang ebidensya ng potensyal nito.
Ang token po ay bumaba ng $2.40 noong August. Gayunpaman, naniniwala si Ginoong Armstrong na ang approach ng Pindle sa yield tokenization ay nag-aalok ng solid play para sa mga naghahanap ng yield optimization opportunities. At ayan, ang panghuli ay itong si Byte. Isa po siyang decentralized oracle na partikular na dinisenyo para sa Solana. Ang token na ito ay umabot po sa $13 noong March bago bumaba sa 30 cents noong July. Ang kakayahan po ng Byte na mag-deliver ng mabilis at accurate financial data sa decentralized applications ang pangunahing selling point nito. Inihahambing ni Ginoong Armstrong sa Chainlink na nag-dominate sa Oracle space sa nakaraang cycle. At ayan, sa kabuuan ay binibigyang diin ni Ginoong Armstrong ang kahalagahan ng pag-spot ng mga coins na mabilis na nakakahanap ng kanilang bottom pagkatapos ng price surge. Ayon sa kanya, ang mga altcoins na ito ay maaring naghahanda para sa malakas na rebound habang naghahanda ang market naman para sa susunod na post-Bitcoin halving run. Ngayon ay masasabi ko naman po rito ay sa tingin ko mahalaga ang analysis ni Ginoong Armstrong dahil nagbibigay ito ng bagong perspektibo sa pag-evaluate ng mga altcoins. Ang bilis ng pag-recover ng isang coin pagkatapos ng major pump ay maaring maging indikasyon ng lakas ng community at ng fundamental value ng project. Gayunpaman ay mahalaga pa rin ang maingat na pag-aaral at diversification sa pag-invest sa cryptocurrencies. Ang market ay volatile at maraming factors ang maaring makaapekto sa presyo ng mga tokens. Kaya't laging tandaan na mag-invest lamang ng kaya mong mawala at mag-research ng mabuti bago gumawa ng desisyon. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.